Morning Raptors, morning mga kausap. Welcome to another episode here in our YouTube channel, Bar Pro TV. So, ang gagawin naman natin ngayon ay smoke pork ribs. Alam ko meron tayong smoke pork ribs dati. No? I-refresh lang natin sila. Okay. I-refresh natin ano yung bago natin natutunan. No? Or, bagong kate. Katulad ko to. No? Itong nakapak na to is sweet pork spare ribs. No? Ito yung nabanggit natin sa video nung Quick Tip Monday. Ay, hindi. Ano yun? Yung top 5 na spare ribs natin, pork spare ribs. Ito, sweet pork spare ribs from Alternatives Food Corporation. And meron din si Well Meats, no? Pero mainly, importer nito si Alternative Foods Corporation. Gusto natin itong gamitin kasi this is well-packed, no? Well-vacuum packed, malinis siya. Halos wala nang trimming dito, no? Hindi, kumbaga, wala siya yung mga loose ends at sobra-sobrang mga flaps ng ibang brand. Kaya gusto natin itong Swift pork spare ribs. Of course, discounted to. Discounted to sa Pitmasters Club of the Philippines. Ito, no? Discounted siya. If you're a member of Pitmasters Club of the Philippines and or Barrel Pro crafters, then you will get big discount on this particular cup. Alright. So as you can see, vacuum pack siya. So ganun ulit ang gagawin natin. So katulad ng mga pagkakat natin ng mga lahat ng karne na naka-vacuum pack, doon tayo sa may pack mag-cut, no? Hiwaan lang natin ng konti, no? Dali mo. Tapos, sayaan lang natin siya na mawala yung hangin niya muna. And then, cut tayo sa ibabaw. Ayan. Again, ang bakit ano ginagawa to? Para hindi magkalat. Magawa tayo. Para hindi messy. Para hindi messy. Hindi messy. Ayan, hanggang dyan lang. Tapos kunin natin. Pakita natin sa inyo. Uy, ito pa ito. Alright, so maganda sa karne ay, yan o, yan ang gano'ng maganda yan. No? Ang laki po niyan. Ngayon, syempre, isang tip, no? Magkitrim tayo, no? Isa sa mga natutunan namin or pina-apply namin sa Wrapped and Smoke, sa smokehouse natin dito sa Malolos City, i-trim siya into St. Louis cut, no? Ang kaganda kasi pagka tinitrim natin siya ng St. Louis cut, ano man yung karne na dumarating sa atin, it will be uniform in sizes, no? Pag sineserve natin siya, uniform yung size ng serving. Right, so this is the whole spare ribs. Ano ba yung St. Louis cut? St. Louis natin mo ano eh. Rectangular na even yung ano niya, yung from bone to... By the way, Rani is the pitmaster of this smokehouse. Tahimik lang siya, pero madaldal din niya. Pag kami lang. Alright, so St. Louis cut siya. So, ano siya, no? Parang rectangular in shape, uniform siya. Pagka pinresent mo, maganda yung presentation ng karne, no? Unlike na isa-serve mo siya ng ganito kalaki, sobra-sobra na yung serving. Alright, so ang gagawin natin, first thing that you need to do is check yung inyong karne, no? Yan, so makikita nyo agad, may mga ilang dapat tanggalin. Yan, so mga nandito sa dulo na to. Kami, ang pinaka-una namin ginagawa talaga is to yung ano, no, feel mo yung bone, no? If you feel mo yung bone, yung soft bone, yung parang may ano, no, may joint siya. Para magawa natin kung saan tayo magkakat. Ito medyo frozen pa, pero hopefully, ano natin. So ito, yan, nakita na namin na ito yung part na to, ang dapat na ikat. Yan. So gagawin namin, gagawa kami ng iwa diretso, no? Okay? Ngayon, pagka meron kaming mark, yun na yung susundan namin. Hindi kami yung parang naghihiwa ng lalagay. Kailangan balik-balikan mo lang siya. Pag hiniwa mo siya, balik-balikan mo lang. Para isang diretso yung cut ng dami naman niya natanggal.
Well, ganun po talaga. Gagamitin naman natin siya for sausages. Balik-balikan nyo lang. Mapuputol din yan. Madali naman siyang hiwain kasi soft naman yung bowl. Or break it. Yeah. Yun, buti lang. Dito si Master. Okay, so ngayon, so rectangular in shape na siya. Kakapain lang natin yung pinaka-last bone. Normally kasi, dito nyo, makikita nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No? Usually, nasa 9 to 11 bones ang simple ka. No? Alright. Okay, so, gagawin natin, kapain natin yung last bone. Katayin na pa ganito. Yan. And then, kakatin tayo ng ganito. Then, tsaka natin siya i-round. Okay. Yung mga part na higit. Okay. Again, kung gusto natin kasi mangyari, ano siya, no? Aerodynamic siya. Sino yun? Ha? Okay. Then, itong part na sa gilid, tanggalin din natin. Pero, iwanan natin yung karne. Ha? Yung part na. Yung bone lang ang tatanggalin. Okay. Okay. Of course, pagka medyo frozen pa siya, try mong i-bend para yung ice na sa loob, yung crystals, mag-loosen up. No? Okay. Ulitin na natin siya. This is the back side. The meat side up, the meat side, the presentation side. And then makikita natin dito, meron tayong flap. No? That ng for experience ganito. Yan yung tamang ganito. Gandahan nila para sugatan. So, pinatanggal lang natin itong nakita niya yung tinanggal natin apart. These are all fat. Yan. Wait. So now, pag marami na kayong sinasalang, katulad nila Pitmaster Trey, no, sa Texas, hindi na nila tinatanggal yung membrane. No? Ang ginagawa nila ay ini-scar na lang nila. No? Pero, ang ginawa natin, is tatanggalin natin ito. Napansin nyo yung iniwan natin dito kanina? Yung part na yan. Diyan kasi madalas na nasisira yung membrane pagka binom mo. Ngayon, Siya umiiwal. so pag nung hiniwa natin siya, nahiwa din yung part na nakatikit dun sa karne. Ngayon, ang gagawin natin, bilang tayo, 1, 2, or even 3, no? Ito ngayon yung iaangat natin. Ano lang ha, silver skin lang ha. Minsan kasi pag sumasama yung buto sa buto na, labas yung buto. Iwalay na yung buto. Kailangan yung silver skin lang. Okay? Napansin niyo yan. May naiwan pa siya. Paano kumapit doon sa buto? No? Okay? Ngayon, pagka nakuha niyo yan, pasok nilang daliri nyo, pa-slide nyo pa dito. No? Pa-side. Ayan. Okay? Ngayon, pag nakuha nyo na yan, mahirap hugutin yan eh. Ano gagamitin natin? Tayo ng tissue. Grab natin to. Anong tansya mo? Makuha ko ba sa isang hilahan? O makuha ko hindi? Kaya. Kaya sa isang hilahan? Sure ka? Pero huwag kayong ma-frustrate pag hindi nyo makuha sa isang hilahan. Kahandaanin nyo lang. Okay din. Hindi pala. Makakuha din siya. Almost. Okay, so yan. Tanggal na siya. Ito na lang mga part na to na naiiwan. Na pwede pa rin na makituloy.
Ayan. So ngayon, ito naman yung i-grab natin. Ingat lang kayo sa mga tissues ha. Kasi minsan may naiiwan, yung ginamitan niya ng tissue, naiiwan yung ano. Ayan. We're done. No? Ito na yung ating St. Louis Cut. Salang natin. Ito hindi natin babawasan. No? Kasi maganda naman yung kanyang fat and meat content dito sa ating presentation side. Alright? So now, ang gagamitin natin dito na wrap is salt, pepper, garlic, paprika, cayenne pepper, little bit of sugar, brown sugar. Gawin nyo, pag naggawa kayo ng wrap, 50-50 muna. 50% na pepper, 50% na salt, and then as desired na lang yung ibang ingredients. Alright, so ideally, ang maganda pagka nag-apply tayo ng dry rub, meron tayong binder. No? Mustard, again, yung madalas natin sila sabi, Worcestershire sauce, mixed with water, o kaya minsan yung spritzer nyo na gamit, yun na rin yung ginagamit na binder. No? Pero kami, ang ginagawa namin, we just let it sit for a while, no? Hanggang sa mamawis siya sa pusa niya, no? Yung, Parang yun na yung magiging binder. yun yung magiging binder niya. When you apply wrap, no? Ilangga lang namin yung pan. Pero ito yung ating St. Louis Cut plates. This is the presentation side. Ito yung back side. Saan tayo magsimula? Laging sa yung likod. Sa likuran, no? Okay, so this is the rub. Swirl lang natin. Again, kung masyadong mataas, kung masyadong malapit, tama lang. No? And then, magsisimula tayo sa dulo. And then, yung movement natin, consistent lang. No? Kung nakita nyo na numinipis kumakapal, baguhin nyo yung taas ng inyong kamay. Pat. Balikan yung gilid. Alright. Huwag kayong mahiyang iikot yung karne ninyo. Yan. Okay. Now, pwede na siyang baliktarin. Okay? And repeat. Just remember, this is the presentation side. So as much as possible, ito yung maganda. Yung application ng inyong dry rub para pag-form ng texture ng bark, it will be uniform. So, okay. Diba? Alright. So this is ready to go. Isalang natin siya sa smoker. Tuturo namin sa inyo yung paano natin siya tulungan mag-survive. Mag-survive doon sa kanyang smoking process. Alright? Alright, crafters, mga kausok. Naka-rest na yung ating Swift spare ribs. Na-apply na natin ng route. And na-fire up na natin yung smoker. We're running at 250. Preheated na yung ating smoker. Ilalagay na natin yung ating gun. It's just like any other meat, ang ating karne, laging yung thick part facing the firebox. No? Ayan, kasi siya yung kukuha at sasabo agad ng init. Ayan. So kasi nandun yung brisket natin. Pero this will be a different video para masundan nyo ng maayos. Alright? Okay, so sara natin yung smoker. We will run it at 250 for the ribs. After an hour, an hour and a half, we will do spritzing. Trabaho na natin is mostly managing the fire. Alright? An hour and a half, almost 2 hours, we're back to the smoker to check on our St. Louis pork ribs. Makikita natin siya sa texture niya. If it's mahogany color, start to change yung kulay niya and texture. And that's the time na we need to spritz the meat. Now, medyo nadadry na siya. Kasi yung ating spritzer, the main reason is to keep it moist. Now, makikita nyo sa ibang video natin bakit natin ginagamitan ng spritzer. But of course, it is to keep the meat moist. And of course, nasa sa inyo. Now, may mga nabanggit tayo na mixture, apple cider, apple juice, and other liquid. Pero nasa sa inyo kung ano yung gusto nyo pang spritzer. Alright, so let's open the smoker.
Yan. Ito yung ating mga ribs. Pero sinalang natin nandun sa dulo. Yan. Ito, this one, nakikita nyo parang nadadry na siya, nagko-color, mahogany, reddish. So, that's the time na tutulungan na natin siyang maging moist ulit, no? Using a spritzer. Sige, spritz mo daw, pre. Again, very, very light and gentle mist. Yan, to keep it moist. And then that's it. The secret of a good smoked meat is to have the smoker closed and continuously cooking, no? Kasi pagka pabukas-bukas kayo, na didelay yung cook, no? Alright, so we will be back for another hour, an hour again, an hour and a half, to do the spritzing again and check if it's ready for Texas Scratchy. Alright, so it's been 3 hours since we placed the St. Louis pork ribs, our Swift St. Louis pork ribs inside the smoker, no? So, nag-spritz tayo isang beses. Ngayon, it's time to check the texture and the feel nung karne, no? Sige. So, yun yung karne natin sa dulo. Ayan. Sige, ano natin dito? Para hindi tumutulog. Okay, so as you can see, pagka inangat mo siya, meron siyang mga white lines, no? Breakage na siya, no? It means that it start to render, no? Ayan, no? So, mahogany color, and then, may mga breakage na white, kung napapansin niyo yung breakage na white. So, that's a good indication that it's ready for wrapping, no? Alright, so, ang una natin gagawin is to spritz yung ating aluminum foil, konting sauce, barbecue sauce, and then, meat side down tayo, and then we will spritz yung ating meat ulit. Add another sauce. Usually ganyan lang siya, no? Pero ngayon, ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng konting sugar doon sa ibabaw, no? Okay, sa back natin siya ilalagay para hindi masunog yung meat side, no? Ngayon, kung magkakaramelize naman tong sugar, konti lang as it drips, napupunta pa rin siya sa ilalim. Pero hindi siya titigas, no? And syempre, dagdagan na rin natin ng butter sa ibabaw. And just to add another layer of flavor, no? I mean, iiba yung luto niya kumpara dun sa mga ordinary na luto natin na very basic lang, no? Alright, so first, depende sa inyong foil. Dapat kung mahaba siya, maganda pag gano'n, ano? Pero, tatakip na lang natin gagawin natin. Pag ganito siya, tatakpan na lang natin siya. Why? Kasi maganda bukas yung gilid eh. Nabubuksan natin yung gilid dito, oh. So, open natin siya. Since ganyan, pagka kasi pinold natin siyang pag ganito, mahirapan na tayong i-drip yung juice niya. So, dito tayo. Kunin lang natin yung hangganan ng meat. And then, mag-fold tayo dito. Isa pa. Same way dito sa kabila. And then, itong part na to, ito yung titiklop din natin. Pag tiniklop natin to, kahit na nakasara siya, kung kailangan nating kunin o yung juice niya, magbubukas lang tayo dito. Bubuksan natin siya, open natin to, then makuha natin yung juice. And there. Ayan. Lock lang natin. Okay, that's it. And then, balik siya sa loob ng smoker. Meat side down. Nasa ilalim na yung meat. And then yung fat, yung thick part, facing towards the firebox. Alright, so he'll be there for another 1.5 or 2 hours. Then we will check kung ready nang i-pull out at i-rest yung ating pork ribs. Okay, so since na naka-wrap na siya, we can play at 225 to 250. Minsan kahit umabot ng 275, okay lang yan kasi naka-wrap naman ng aluminum foil. Pero
perfect temperature talaga is 225 and 250, no? Once na ma-check na natin siya later, kung ready na siya for pull out and resting, meron tayong technique na ginagawa without using probe, no? Alright? That's it. Okay mga kausok, welcome back. So after natin ma-boil yung ribs kanina, after almost 2 hours, check natin siya ulit kung pwede na siyang i-harvest. So ang ginagawa natin ng pag-check ng ribs, kung okay na siya, is by feel. Gamit lang tayo ng toothpick. So ipopoke lang natin siya. Kung battery na siya, na wala na siyang resistance, hindi na siya mahirapan na tusukin, yun, pwede natin siyang hanguin. So pag hindi pa kayo satisfied dun sa lambot, pwede kayo mag-adjust. Magdagdag lang kayo ng another 30 minutes. Tapos check ulit. So ito hindi pa ubra, siguro mga another 30 minutes pa, tapos balikan natin siya. Medyo may resistance pa siya, kaya babalikan natin siya after 30 minutes. So we're here again mga kausok. Check natin ulit after 30 minutes from the last na check natin kung okay na siya. Then kukuha tayo ng pampok toothpick. Yan. Nakikita nyo, wala na siyang resistance. So, okay na siya. So, kulang ta natin siya from smoker. So, lagay lang natin sa isang tray. Tapos, resting natin siya ng siguro 30 minutes to 1 hour. So, for serving after no bird, pwede na i-serve. So, ulit tayo. After ng 1 hour resting for the ribs, try natin siyang check. Okay. Yung presentation side, yung kabila, medyo hindi siya full back. Alright, so after a day, no? Kasi nakabalik ako, ano na, kinabukasan na. Pero may video si Rani nung hinango niya, inharvest niya, and then rested for half an hour, then hiniwa niya, no? But this time, this is rested sa cooler, no? For overnight, and check lang natin yung labas niya, no? Maganda yung meat, dahil sa makapal siya. As you can see, oh, this is how thick yung, itong, ano na to, itong spare ribs na to, no? Pag nagiwa kayo, ayan, no? This is rested na overnight pa, no? So, how much more if this is rested just enough, like an hour and a half, this should be better, no? Kasi pag sobrang tagal din na-rest, na ano din, medyo nagda-dry din siya, no? Gusto kong kainin, eh. Ha? Ito na, nandito tayo. So, once again, thank you very much to Alternatives Food Corporation, kay Ma'am Ara, Ma'am Lady, for sending us the Swift pork spare ribs. And para masubukan natin, no? Ulit, yung Swift pork spare ribs natin. Alright, so, tingnan natin. Hey, sugar yan, ha? Clean bone, no? Holds properly. Hindi siya yung nadudurog, no? Bite of the bone. Ayan, sarap. Alright? Overall, this is a highly recommendable na pork spare ribs for your restaurant. Kasi nga, consistent yung kanyang karne, no? Makapal. Meron daw ako dito. Pero tingnan mo ako. So, consistent yung cut, malinis, walang aftertaste, no? And then, makapal yung meat niya. So, if you're serving this with your family or in your restaurant, hindi po kayo mapapahiya, no? So, once again, message Alternatives Food Corporation, si Wellmeat sa carry din ng Swift, no? But, of course, galing din kay Alternatives. But, they're giving special discount or special price for the Pitmasters Club of the Philippines. So, you can take advantage of that discount. Just show your, basta mga PCP member. Mga members ng PCP. Yeah. Meron may mga discount.
So join us now. Thank you very much and hope you have a very good harvest during the holidays. And yun lang, maraming salamat. Ingat po kayo. Keep firing the pit and Smoke on!